Alak ka. So mga kapatid, mga ka-eksena, ito na. So kanina nga, dahil pinagdiriwang nila ang kademonyoan ni Digong at yung araw ng Davao. So syempre, nandoon yung magnanakaw na si Sara Duterte. Alak ka. Alam nyo, hindi naman totally nila pinagse-celebrate doon yung birthday at saka araw ng Davao. Yun po ay naging venue kanina para sa isang audition ng Allen Direct, Starstruck. Wag naman. Alak ka. Oo. Kasi mga ka-eksena, napansin ko lahat na nagbitaw ng kanilang speech, statement, o yung opening pagbati nitong mga hindot na itong mga animal na to, talagang kala mo nag-audition para sa isang pelikula. O sa bandaling sabi, nagpapabebe kay Sara Duterte para maging kakampi. Isipin nyo na lang si Rowena Guanzon. Naghain pa yan ng reklamo kay Sara Duterte. Siya pa ang nagbansag dati kay Sara Duterte. Nag-graduate ka ba talaga? Gusto niyang palabasing bobo. Pero ngayon, kulang na lang live doon sa programa nila. Ilaplapin ni Guanzon si Sara para lang tuluyan siya gawing kaalyado. Pero hindi sila DDS. Alak ka. Oh. So, ang mga nagsalita dito, si Topacio, si Vic Rodriguez, ito yung baby boy ni Loren Legarda, sino yun? Si Lipeste, at si Kiko Barsaga, at sino pa? Yung attorney, parang karton sa Ghost Fighter na halimaw. Yun. Papakinggan natin mga ka-eksena yung kanilang talento. At para sa ating unang aplikante mga ka-eksena, walang iba. Si Vic Rodriguez. Kung ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Sige. Nagpapatuloy ang selebrasyon ng ika-80 na anibersaryo ng pagdiriwang ng araw ng Davao dito. Po-forward natin Ayan, Vic Rodriguez na, yan At kasalukuyan ngayong wini-welcome ang mga bisita. Buntag sa tanan. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pangalawang Pangulo, Her Excellency Vice President Sara Duterte. Sa ating pong mga miyembro ng City Council, the Vice Mayor Rigo Duterte. Wait lang. Nako, Direk, kung wala ang school contingent at barangay, kasama na ang teacher at parents dyan, sigurado konti lang tao dyan nasasali. Yun nga yung bali-balita mga ka-eksena. Kumbaga, required na pumunta. Required na nandyan. Di umano, yun ang naririnig-rinig natin. Kaya nandyan yung mga kabataan, nandyan yung guro, nandyan. Para nga naman, marami ang tao. At syempre, hindi rin mawawala ang mga paayudang ginagawa ng mga Duterte, di ba? Yung papipilahin, may food stamp. Di ba? Tuloy natin. So, ito na si Vic Rodriguez. Sa ating mga kongresista, Congressman Paulo Duterte, Congressman Omar Duterte, ang aking kaibigan, Congressman Sid Ungab, sa ating mga city and barangay officials, at higit sa lahat, sa inyong lahat, mga Dabawenyo, magandang araw, at ang aking taus-pusong pagbati at pakikita ginagawang selebrasyon ng araw ng Davao. Higit pong makasaysayan ang pagdiriwang ngayon ng araw ng Davao sapagkat nataon na pagdiriwang din ang 81st birthday ni Tatay Digong. Grabe, no? Tapos na si Atty. Claire Sirocansaki. Grabe, no? Basta talaga, kasi tatakbo mga ka-eksena Tatakbo senador yan. Tatakbo si Guangson, si Barsaga, si Lepeste, si Topacio,
Wala nga si defensor, nagtataka ako eh, baka nagtatago na. At saka yung attorney pang ghost fighter itsura. Oh. And I was also told that in keeping with the times, ngayon lang din ho, nag-celebrate kayo dito sa araw ng Davao nang walang float, walang motorized or anumang vehicle sapagkat higit na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Magkaganoon pa man, maging simple, payak ang ating pagdiriwang. Ang importante, huwag po nating kalilimutan na patuloy ipagdasal ang kaligtasan, ang kalusugan at ang kalayaan at sana'y pagpapauwi kay Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Wag naman. Abogado pa yan ha. Kala mo talaga alam niya yung sinasabi niya eh. Diba? Tatay Digong, tatay mo? Diyos ko. Alam ko rin naman na hindi matitinag ang prinsipyo ng mga Dabawenyo, ng mga Mindanawan. Naks. Mambobola! Yan ang mga buladas, mga kaiksena. Para naman makakuha niyo yung suporta ng mga taga Davao pag tumakbo siya. Eh, yung mga DDS kasi mga auto-auto, mga bobo yan eh. Basta pagtanggal mo lang ng eme si Digong, aakalain na ng mga DDS, tagapagtanggol ka na talaga. Boom! Tapos si Guanson o si Buangson. Hindi po kasi aral sa kasaysayan ang kasalukuyang administrasyon. Wow! Andito na naman tayo sa kasaysayan. Ano yan? Parang parehas kayo ng Ay hindi. Si Harry Roque, si Robin Padilla, at ngayon si Vic Rodriguez, iisa lang ang sinasabi. So, it's another propaganda na naman. Halak ka. Halatang halata mo sa kanila, no? 400 taon tayo sa ilalim ng bansang Espanya, hindi natinag ang mga Mindanawan. Teka lang, ba't napunta tayo dyan? Halos 50 taon tayo na kolonya ng Estados Unidos, hindi natinag ang mga Mindanawan. Sinubukan nilang sirain ang katatagan ni Tatay Digong. Ginamusta ko kay Mayor Baste ang kalagayan ni Tatay Digong. Ang tugon niya, okay naman siya, subalit siyempre hindi okay dahil nakakulong. Kanya Halak ka. History? Tapos napunta kay Digong? Boom! Biglang tumalon ICC. Ano sabi niya kanina? Ilan taon tayong sinakop ng ganitong ganyan. At ganitong taon tayo sinakop ng... Ano ba? Tapos biglang, at ngayon, tinanong ko si Baste. Boom! Halak ka. Yun pala yung tutumbukin. Diyos ko naman, ang layo. Ganyan. Basta makapagpabida ka lang kahit magmukha kang tanga. Aray ko! Diba? Lahat gagawin. Makapagpabida lang talaga. Direct yan ang itsura mo. Ang alin? Kaya lamang, sinabi raw ho sa kanya ni Tatay Digong, tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Oo, yun naman pala eh. Tanggap na pala eh. Wow, ano pang ano nyo? Tigilan nyo na yung paggagawa ng mga karton-karton. Huwag nyo nang buhayin yung karton. Ano kayo, si Chakadal? Boom! Diba? Kung anuman ang kahahantungan. Kaya Tinan mo ah. Si Vicky Rodriguez na todo audition kay Sara Duterte, tapos si Sara Duterte nakikipagchismisan lang. Hindi pinapakinggan yung mga buladas ni Vic. Halak ka. Hoy, Buday! Kawawa naman to si Panort. Pakinggan mo naman yung panguuto niya sa mga taga Davao, para naman... Nako naman. Boom!
Di ba, tinan mo? Kaya lalo ho akong na-inspire doon sa katagang binitawang iyon ni Tatay Digong, nagbigay buhay muli sa kanyang naturang that I am not a Filipino for nothing. Huwag po nating sayangin ang kanyang legasiya. Patuloy po nating ipaglaban ang bawat Pilipino, ang ating bansa laban sa mapang-abuso, korap at kurakot na administrasyon. At bilang panghuli, Kurakot, isa ka rin. Oh, di ba, Vic? Oh. Magkano? Boom! alam ko hong hindi ko na kinakailangan kayong paalalahanan o hindi buong Pilipinas, buong mundo, nakasabay po nating nagdiriwang ngayong lahat. Alam naman natin na sinubukan nilang sirain ang tibay ng paninindigan ng Mindanaoan, hindi sila umubra kay Tatay Digong. Patuloy ang kanilang ginagawa, subalit hindi rin sila umubra at hindi sila uubra kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang galing! Halak ka. Tang-inamin mo, Vic Rodriguez. Ang lupit! Boom! Dapat may hawak si Sarah dyan na na flashcard from 0 to 10 na gano'n na. Judges, you may now show your score now. Yan, tapos, magkokomento. Yes. I give him 7 because I think it took me 47 years kasi hindi ko narinig kasi. Boom! Hayop! Antindi naman talaga, oh. Ang galing no? Ang galing mo, Vic. Ayos. Ang galing talaga. Yun yung part na... Tara. Isa na lang, oo. Patuloy ang kanilang ginagawa, subalit hindi rin sila umubra at hindi sila uubra kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit, higit pa pong humihigpit ang laban, alam kong hindi kayo bibitaw at walang bibitiw, patuloy po nating tulungan, protektahan at suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga darating pang araw na harapin nating pagsubok. At muli ho sa inyong lahat, kay Mayor Basten Duterte, isa pong karangalan na ako'y maging bahagi ng masaysayang pagdiriwang nating lahat ngayon ng araw ng Davao. Muli ho, maraming salamat, magandang umaga. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, inyong kaibigan, Pilipino, abogado, at katulad ninyo, maisog. Magandang araw po sa ating lahat. Hoy, may kulang! Number 8 po sa balota. Halak ka. Halak ka. Ay, sakit ng tiyan ko sa'yo, Vic. Diyos ko. Halatang halata mo talaga no? Ganyan ang politika. Para lang makasiguradong makapanalo sila at sila naman na magnakaw. Di ba? Gagawin ng lahat talaga. Di ba? Magmukha kang tanga dyan kung ano na yung pagsabi-sabi mo. Ayup, antibay. Na biglang, next time, Bika, lagyan mo na ng numero. Huwag kakalimutan sa balota. Sino-sunod, Direk? Sige. After that short break, balik na punta sa... Next tayo mga ka-eksena, contestant number 2. Yan, I will present to you our contestant number 2. Okay? Let's call him. Yan na. Please welcome. Diyan na si Barbie Lato. Wag naman. Andiyan yung mga durobo. Ay, durobo. Tignan mo, lulusog, si Pantaleon Alvarez. Tama. Yung merong jowang pinatayuan ng mansyon at pinagawaan ng kalsada solo. Yan mo. Ayan yung mga pamilyang mga
tawag dito, power tripping. Sige na, tuloy na natin. We would like to request your attention as we hear a message from someone who has joined us in celebrating our 8th Correct ka dyan, Eddie Wow. Yung meeting, yung birthday at yung araw ng Davao, naging meeting de avance. Wag naman. Uy, andyan na si ano, isa pang Barbie Lot 2.0. Nakita niyo yung tumitira ng, nagsushooting sa court. Si Lepeste. Do? Mas maganda pa akong tumiro sa kanya ng ng bole. Talagang may para ako si Mitsu eh. Ganun. Pag gumanon na ako, sigurado shoot yun. Si Lepeste, nakailang ganun. Wank. Takbo yung ball. Ay! Wank. Ay! Isa pa. Ay! Boom! Diba? Ang lulusog nila, oh. Alam mo, kaya nagpatatuyan si Basti. Kasi Barbie Lot nga, diba? Boom! Diba, pag nakita, yung daming tattoo, ang angas, lalaki, pero yung pala Barbie. Halak ka. Barbie Lot, Barbie Lot, Barbie, Barbie Lot. Hindi si Siopaw sa baba, gising. Baka umiyak yan, ha? Uy. Baka umiyak yan. Magagalit si YouTube pag may bata umiiyak. Game, ito na, number 2. 89th araw, Barzaga. Meow, 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 meow. Wag naman. Good morning, Davao City. Good morning to all of our guests. Good morning, Vice President Sara Duterte. Good morning, Mayor Duterte, Congressman Duterte, and to the Davao City Council, local government, and everyone else. I'd like to greet a happy 89th Araw ng Davao to everyone here, and a happy 81st birthday to former President Rodrigo Duterte. To everyone here, have a great day. Enjoy despite the geopolitical situation ng natin, ang daming problema ng bansa natin ngayon, but we still have time to celebrate our successes and to celebrate the success of this beautiful city. So to everyone here, have a great day. Enjoy and God bless. Thank you, everyone. Direk, paano naging contestant number 2 yan? Ang bilis lang naman. Parang wala naman siyang ginawa. Kasi nga, di ba, matatanggal yan sa Congress. Halak ka. Nag-iingat si Pusa. Halata. Natakot si Pusa na magdadaldal ngayon. Di ba, Edward Burgett? Wala ka ba sa Hewa kanina? Nandun sila, birthday ng tatay nilang karton, Ano yun, yung ano? Ano pangalan ng kainan doon sa may police station sa Mayewa? Yung pinag-iinuman nila, hindi, isa, di ba sa may pagtawid natin sa Hewa? Simbahan, police station, tapos angat ka ng konti doon. Yun laging, yung upuan ng bangko nila at lamesa pula. Oh, yun. Wala ka doon, Edward Budget? Doon sila, para sa mga loko-loko ron na. Aray ko! Iilang piraso, tapos may iba pang nagpunta ron dahil kasi mag-iinom. Halak ka. Yan ang birthday daw ni Digong, mga taga-Koreang mga ugok. Ito na. So, halatang-halata si Kiko Barzaga rito. Hindi nagsalita ng kahit anong against. Congressman siya eh. Pero mamaya si Lepeste. Oo, huling-huli si Lepeste kung anong plano. So bagsak na yan si Kiko Barzaga. Kasi nag-iingat eh. Pambira. Direk, hindi ko pag-aaksaya ng panahon ng mga yan. Thank you very much, Congressman. Bagsak ka na. Hindi ka ngayon pasado kay Sara. Sa mga Duterte, wala kang banat. Dapat bumanat ka eh. Kiko Barzaga, a very young member of the House of Representatives. Hi, Anel. Yes, of course. And once again, sa atong mga Davaoeños, daghan pamug atangan din sa Santa. Sa atin wala
forward natin para sa next contestant natin, mga ka-eksena. Yeah. Ayan na! Oh, ang susunod. Andro Leviste. Grabe, no? Hindi pa magladlad kung talagang Barbie. Alam mo, mas makakagaan ng pakaramdam ang pagladlad. Tinan mo ko, di ba? Oh, ladlad na ladlad tayo. Wag naman. Kasi makikita mo palang sa lakad niya, oh. Tinan mo, ah. Gentlemen, help me welcome Congressman Leandro Leviste. Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Austin Duterte, Vice Mayor Rigo. Wow. Kulang na lang yumuko, eh, no? Kulang na lang yumuko ng gano'n, no? Yung nasa sahig, tsaka ka Vice President Duterte, Mayor Duterte. Mga ano talaga, oh. Ano daw? Okay lang, Anel, walang problema. Wait lang, ilan lang nagla-like pala? Walang nagla-like eh. Kanina pa ako ganadong-ganado rito. Wala pa nagla-like ah. Oh. Tignan ko ah. Ilan pala nagla-like? Oh. Ah? Wala pa sa kalahati nagla-like. Mag-like kayo. Kayo talaga oh. Ginagalit nyo ako ah. Oh. Tuloy natin. Hugo Duterte, Congressman Sid Ungap, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoeños. Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday, PRRD. Ano ba to? May hika? Boom! Parang robot na may hika. Maligayang araw ng Davao. And lahat to Vice President Duterte, to Paulo Duterte, to Baste Duterte, and to all of the special guests and tanga. Daghang salamat po, Mayor Duterte, sa inyong imbitasyon. And I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, you've done a very good job, and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay... Yan na. Babanat na. Audition eh. Masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa session break. And sinabihan ako na kaming mga congressman, dapat huwag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon, magbakasyon muna. Tingin ko may mali na naman dito. May papalag dito sa sinabi niya na ganun. Sabi sa amin bilang mga congressman, wag manggulo. Wag manggulo? May mali ako nararamdaman dito eh. Direct para siyang sinto-sinto magsalita. Kamaingay. Wag naman. Oh. At baka akala nila nasa abroad ako. Ako nahihirapan sa kanya eh. Parang baka akala nila nasa abroad ako. Kasi hindi nila alam. Nandito ako. Shopa, huwag ka maingay. Hindi nila alam sa Davao pala ako pupunta. Kung saan Ang lalim nun ano. Sa Davao pala ako pupunta. O tapos, Halak ka. pakialam ko sa pumunta. Trip mo yan eh. Di ba? mas maganda, mas malinis, Maraming droga. Boom! Maraming rapist. Maraming addict. Nagkakaabusan ng gas at magba-brownout pa daw di umano sa Davao. mas safe, at napakabait ng mga tao. Ang dami talagang uto-uto ano. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism
lalong-lalo na dahil sa taas Ay, Ma'am Triselman, bulol kasi. Bulol. ng presyo ng langis. Ganun Ito na. Audition eh. Ano daw? Paminta siya, direct. Ang paminta? Bakla. Bakla, ayaw lang talagang lumadlad. Huwag na natin tawagin pamintang durog o buo yan. Barbilat yan. din, kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, Pakinggan nyo to ha. Bukelyang-bukelya yung gusto mangyari dito. Parang sakaling magkaroon ng parali kuno na naman ng mga hinayupak, ganun ang gagawin nila. Papalabasin na turismo at iimbitahan yung mga gusto pumunta daw ng Maynila na taga Davao. Talagang ginagagot, niloloko nila yung mga DDS kasi mga bobo kasi. Pakinggan nyo kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Luneta? Lakas ng tama. Ano gagawin sa Luneta? Magrarally? Halak ka. Niyayaya mo, halimbawa na lang, niyaya mo, iniimbita mo yung mga taga Davao na uto-uto, pumunta ng Maynila, tapos sa Luneta mo kikitain? Wag naman. Kitain mo sa mga hotel, ganun. Para tingnan natin yung yabang mong hindot ka. Ipa-stay mo sila dun sa mga hotel dun. Makapag-invite no? Akala mo siya naman yung gagastos. Hindi naman. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. Arkila na ng barko, ha? Isa na yan. Tandaan nyo, possible, arkila ng barko na lang. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Paano mang bobo? Paano mang gago? Mag-iimbita tapos, sino mamamasahe, sino kakain? Ay, sino magpapakain? Saan titira yung mga hindot na papapuntahin mo ron? Malamang, pondo nila Sara yan. Halak ka. Diba? Kung ako si Sara, ikaw mag-ano? Kung nag-ayos. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Turismo, sightseeing lang. Halak ka. So, pupunta kayo ng daan ng Maynila, yung mga taga Davao, sa Luneta. Walang kain-kain, walang tulog-tulog, walang tutuluyan kasi sightseeing lang kayo. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Halak ka. Kung ako'y nandyan, ba ako niya, taga Davao ako'y nandyan, sigawan ko yan. Ina mo, imbita-imbita ka, ikaw pa pagagastosin mo. Halak ka. Migil ka, sinungaling, gaganunin ko talaga yan. Raulo, gaganunin ko. Makapag-imbita, akala mo naman, sige, sa mga gusto, amunta ng Maynila, makapagkita tayo para makita nyo ako, ha? Ba't yan pupuntahan? Di, peste to, di ba? Kaya ako po ay of course also sure na gusto niyong bumalik kaagad sa Davao dahil ang ganda dito. At ang Davao of course ay isang very promising tourism destination na gustong puntahan ng mas marami pang mga Pilipino. At lalong-lalo po ngayong araw, ang araw ng Davao at ang isang special day, ang birthday ni former President Rodrigo Duterte. I'm sure it's going to be a very festive day. Kaya bago akong magtapos, gusto ko lang pong batiin muli ang buong lungsod ng Davao. Isang happy araw ng Davao. Happy birthday, PRRD. At isang maayong buntag sa inyong tanan.
Daghang salamat po muli sa inyong imbitasyon. Yung nag-audition ka pero sablay, no? Halak ka. Di ba? Oo. Ito nga eh. Makinig kayo. Yung nagpapabida na siya kay Sara tungkol sa plano na gano'n na iimbita, kaya lang sumablay. 'Di ba? Eh paano ka makakapanghikayat para makapag-disturb kayo kung sasabihin mo pala bandang dulo bahala kayo kung saan nyo na gustong pumunta. Halak ka. 'Di ba? Oo, totoo, Sir Konsaki. Ako hirap na hirap akong intindihin 'to eh. Parang gusto kong tulungan na ako, asa na yung script mo? Ako na lang magbabasa. Ako na. Hirap na hirap kay. Sabi, kung gusto ninyo na mga taga Davao pumunta sa Maynila, sabihin nyo lang at para magkita-kita tayo. Halak ka. Wala to, bagsak to, bagsak. Bogarts. Daghan kaayong salamat to offer in its greatest stage, but also live, gentlemen. Ayan na. Candidate number 3. Yan na, tama ba, Big Kiko? Ito. Number 4 na pala to. Candidate number 4. Boom! Ang halimaw sa daigdig ng mga halimaw. Ito na. Matayo Halak ka. Ganyan ang audition. Talagang karakter dapat. Pag karakter na halimaw, halimaw ka dapat. Halak ka. Ganyan. Maayong buntag ka mo! Nandiyan na pala si Kiko Matching Mga bata! Boom! Hindi ko maintindihan ba't ganyan ganito tong abogado na di. Abogado ba talaga to? Mga bata, magandang araw sa inyo! Aray ko! Ate Sheena, kamusta? Boom! Magandang araw sa iyo, Kiko Matching. Ngayong araw na ito ay ating bibigyang pugay at pasasalamatan ang ating mga kababayan. Ganun po ba, Ate Sheena? Maganda yan! Boom! Ano po ang kakantayin natin? Halak ka. Yan ang karakter na tinatawag. Sige. Gusto ko mas malakas. Maayong buntag ka mo! Ganon. Pati yung mukha. Ganon. Wala kasi mas malinaw eh. May malinaw pa na na itsura yan. Yeah, buddy! Galit na galit yung mukha. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Atty. Harold Expicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Boom! Halak ka. Nagtataka siguro kayo bakit ako nandito. Ba't kayo magtataka? Hindi nakakagulat yung gaya mo dyan. Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Awag naman. Halak ka. Wait lang. Sino dito yung mga Ilocano? Taas ang kamay. Papayag ba kayo sa sinasabi ng tampalasang abogadong to? Na lahat daw ng mga Ilocano, solid Duterte daw? Halak ka.
Daming energy na attorney. Ano ka ba, nagpapataas yan eh. Yan nyo na, kaya nagka-character. Di ba, DJ Byron? Oo. Shoutout po. At syempre sa mga hindi pa nakakapag-like at nakapag-subscribe kay DJ Byron, huwag kalimutan ha. Yung mga Ilocano dyan, payag ba kayo sinasabi nitong abogadong tampalasan na to? Lahat daw ng mga Ilocano, solid Duterte daw. Halak ka. My God kaloka ha. Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Boom! Totoo. Huwag mong idama yung ibang mga mga ibang Ilocano. Nakakaya naman tong abogadong to pala desisyon din Akaloka. Direct nakatira din yun ng pinatira ni Barbie Lats, kaya lakas tama. Hindi natin alam. 'Di ba? Yan. Hindi po ako nang bobola. Mukha mo pa lang, mukha ka nang nambobola. Hindi nambobola sinasabi mo. 'Di ba? Dahil po, Yot Ninam Bisrad Agong, kadiri ka sa mga Ilocano, Okinam. Tama ba? Okininam. Boom! Tuloy tayo. kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay, noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Yung galit na galit ka, todo effort ka na mag-emote. Yan talagang, wait lang nalabuan ako eh. Wait lang, asan ba yun? Effort na effort siya mga ka-eksena. Tapos yung nasa likod niya, hindi siya pinapakinggan. Boom! Yung mismong si Sara, ayun, busy. Nakikipag-chismisan kay Buangson. Halak ka. Diba? Kumbaga sa dance contest, yung hataw na hataw ka, tas hindi ka naman pinapanood nun judge. Boom! Diba? Grabe, no? May karma to mga ka-eksena, promise. Itong abogado na to, kakarmahin to sa mga pinagagawa nito. Kasi halatang halata at kitang-kita yung kanyang interest at yung kanyang yung kanyang political interest. Kaya ganito bumitaw magsalita kay Pangulong Bongbong Marcos o sa mga Marcos. 'Di ba? Isa lang talaga yan mga ka-eksena. Tapos sabihin hindi siya DDS. Halak ka. 'Di ba? Ayaw malabelan pero kita mo nga total performance yung ginagawa para magpasikat at mag-audition kay Sara at saka sa mga Duterte. Instead, hindi mo ang pangalan ng iyong pamilya. Nag-double down ka pa sa pagtatakaw! Karma talaga to, promise. May kakarmahin to eh. Hindi nyo nga magawang mapatunayan, wala nga kayong kahit man lang katiting na maikonek kay Pangulong Bongbong Marcos. Tas ito, abogado pa man din yung nagsasalita ng walang ebidensya. Abogado pa man din yung uma-acting na akala mo siya yung mismong ebidensya. Halak ka. Sino kaya nag-ano rito? Ba't ganun pagka yung mga abogado ng mga didilis talaga, ang lalala ng mga nasa utak, no? Yung mga nasa side ng mga didilis, tas abogado, ang lakas ng sapak. Halak ka. Napansin nyo? Sige, hindi na ako magpapangalan pero isipin nyo na lang yung sinasabi ko. Yung mga makaduterteng abogado,
Malakas tama, hindi. 'Di ba? Ang lakas ano, halos lahat, 'di ba? Kaloka. Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa'yo bilang presidente, ipinahuli mo ba ang kanyang ama sa mga dayuhan? Wala kang utang na loob! Grabe, yan ang total package. Ganyan dapat pagka uma-acting ka. Pag nag-audition, DJ Byron, ganito, ganyan ang galawan. Yung parang wala nang bukas, yung litid na lalamunan mo at mismong esophagus mo, yung parang gusto mong durugin. Ganyan ang actingan. Oh. Galing. Mga kababayan, ito po ang tinanong ko sa inyo. Gusto nyo ba umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Tawa-tawa sila, ha? Tawa-tawa yung mga Duterte dyan, ha? Sa ginagawa nitong attorney na to. Pag dumating ang karma dyan, tinan mo. Tawanan nyo lang ng tawanan niyang ginagawa niyang katatawanan at minamak nyo si Pangulong Bongbong Marcos at kayo pa mismo, tingnan lang natin. Hindi man taong bayan, hindi man sabihin nating hustisya ng batas, pero pag karma na nanggaling sa itaas ang dumali sa inyo, ewan ko lang. Boom! Tatay nyo kinarma, ha? Take note, tatay nyo karton andon. Oh. Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Ano ba talaga ang meron sa araw ng Davao? Bakit parang naging political rally na, meeting de avance? Ano 'yan? Aray ko! Kakaloka. Ano nangyari? Hindi ba kayo nahihiya, kayong mga nandyan? Ginawa nyong circus, imbis na i-celebrate nyo ng maayos lang yung araw ng Davao, tapos yung birthday ng tatay nyong demonyo. Wag naman. Ano wag naman? Demonyo yung hayop na yun. Halak ka. Oh. Papayag ba kayo doon? Ayun. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat. Galing! Ang galing. Putik, 100% to. Bibigyan ko ng 100%. Tanggap na to. Pasok to, pasok. Boom! Kunin yung contact number niyan. Ako na magmamanager to. Magaling. Kukunin ko to. Ang galing talaga. Oh. Alright, once again, thank you very much to Vice Mayor Attorney Harold Respicio. And of course, we are joined once again by different councils joining us in solidarity for our celebration of the 89th Araw ng Davao. Ano nga ba? Ano to? Saan ba nagpa-file ng kaso pagka abogado yung kakasuhan mo at papadisbar mo? Oh, baka naman. Ganyan po yung isang abogado natin. Parang hindi ho abogado, ay hindi pala natin. Isa pong abogado. Oh, ganyan po ang galawan. Parang akala nyo po, ewan ko. Oh, sino sunod? Sino natin? Sino susunod na number 5 na ba?
Contestant number 5 na. Sino susunod dyan? Po-forward natin ha. Aba, nag-break lang muna. Nag-break lang. Tapos, ang next na dyan ay, ayan na. Sino to? Si Buangso na pala. Yan na. Ito na. Matindi to, mga ka-eksena. Halak ka. Sige. Attorney Rowena Gonzo. A warm round of applause, please. Ay buntag Davao! Ay buntag sa atong Presidente, ang Mayor Baste, o sa Duterte family, sa atong mga congressman, labi na kay Yan, dapat masampahan ng kaso sa Integrated Bar of the Philippines. So, maidisbaryang ito mga itsura, abogado. Parang di abogado, parang tambay lang sa peryaan. Tumanong ka kay Harold, kag kay Lian ni Biste, kag ari akong amigo nga si Kiko Barsaga. Kag tanang ni Assalamualaikum. Sa mga taga-Davao, awa pa kailan ako. This is not the first. Kailan mo na ako? Basta na i-save. Kailan, Bisaya man ko. Ba't yung mukhang lalaki, no? Direct tomboy daw yan. Ganun ba? Parang hindi naman. Ano parang hindi naman? Kung halimbawa, ako babae, tas tomboy yan. Wag na lang. Pero ilonggagin ako. Pero kay sa Dumaguete man ko nag-high school niya, ang ako mga pariente nagan kay Kurente Bisaya. That's why si Buwan ako ko. Nagan mga Guanson sa Cebu. Bilisan mo na, ang dami mong drama, mag-audition ka na. The first time I met Rodrigo Duterte was a historical event. The campaign for President Gloria Aquino against Marcos and his warlords. Your Lola Soling was then our leader here in Davao. Hindi ka pa na tao. So, ang officer in charge diri as Vice Mayor si Rodrigo Duterte. Ako ang officer in charge, Mayor sa Cadiz City, Negros Occidental. I was 27 years old. Nagkwento na ng history niya. Para lang talaga, And sa bagay, direct, kasama sa audition nila yan. Pagpapakilala ng sarili nila history nga, para mauto yung mga didilis. But like Rodrigo Duterte, I was used to gangsters and private armies and ang mga komunista takkan kayo sa Negros sa una kay Sugar man me. Ako man nag-Vice President for the Visayas dito sa City, League of Cities, kaya wa may musugot, kaya hadlok man sila tanan watong Mindanao. So ako ilang gipili, I was 27 years old, gipaadto ko nila dire, kay Digong. That's the first time I met this man that everybody was talking about. And I said, I want to meet this Rodrigo Duterte, so I will go. Mag-bulletproof vest ka mayor, mag-ganyan ka. Hindi mo mag-bulletproof vest, andun si Digong. Kailangan ko bang bulletproof vest nga, na siya dito? So I came here, that's the first time I met him with Johnny Basco. I remember this meeting clearly because we were built. Kung ako yung nandyan ulit, kunyari taga dyan ako, nakikinig ako, malamang sigawan ko yan Puro ka kwento, bilisan mo na! Halak ka. Malamang ganun ang sigaw ko dyan. Tama na, nainip na kami, bilisan mo! Halak ka. Tapos sahabol pa ako ng isa pa. Ano to? Political rally? Davao nga ni. Halak ka. Bad trip no? Pampatagal talaga Building a new nation. We were building a new democracy. We toppled warlords in Mindanao and in the Visayas, our very own Armin Gustino. But here was Rodrigo Duterte, a lawyer, a former fiscal, and son
of Jia Soleng, who stood against the Marcoses here and all their warlords. Kaya niya kasi sinasabi yan, yung nanay ni Digong, lola nila Sara, para nga naman magmukha siyang para makuha niya yung loob ng mga taga Davao. Ganun lang kasimple, manggago, mambola. Oh. So I came to meeting. May 20 anyos lang ko, yun siya, mayor. Nadungog ko nga, kanang ilong pusil, mo na yung pinakamahal ng pusil sa kalimutan. He did not ask me any question. He just asked me about the gun I was carrying. So I said, this man is after my own heart. Because instead of talking about politics, he asked me to see my gun. At the time, I was carrying, yes, the most expensive handgun in the world. It was called an HK-P7. At the time, very hard to get that. Yun lang ang hiningi niya sa akin. Nung makita niya lang yung baril na yan na sinasabi, yan daw ang pinakamahal na pusin sa bilog ng kalibutan. And that's when I said, Birthday yan at saka araw ng Davao, pinag-uusapan ganyan. Halak ka. hindi niya tao ni this man is going to be a very strong leader of the nation someday. And wala din ko nagsala. I looked at his career. We met again. We met again on paper in the Commission on Elections, Vice President. Rodrigo Duterte, Mayor of Davao, was substituting for Dino. The problem with the certificate of candidacy was Dino signed the candidacy for Mayor of Pasay, not President of the Philippines. Therefore, there was a technicality, and somebody objected. The case was raffled to me. Prior to that, the case of Grace Poe was raffled also to me, and I disqualified Grace Poe on the ground that as a foundling, she was not natural born, therefore could not run for President of the Philippines. And here comes Rodrigo Duterte to substitute siyang Dino. Kung saan man si Dino ay nagperma naman ang certificate of candidacy nga mayor sa Pasay ay gibutang dito. God bless his soul. Diba? The case again was raffled to me. So again, Rodrigo Duterte and I met on paper. Now remember, I was appointed Commissioner of COMELEC and was chair of that division. I was appointed on recommendation of Liberal Party members. I was not in PC, I had no party. I was before that Commissioner of COA, Professor in the UP College of Law. Grabe yung audition niya. Ang haba, ano? Po-forward ko, Commissioners to a meeting and said, first I called my father. Naku po, taragis ang haba ng kwentong barbero. in Manila. He said, therefore, the intent of that thing was to run for president. Was correct. So I called a meeting and I said, no politician called me after that. I said, it is our job to ensure that the election laws are applied fairly and justly, and that therefore the people must be given their right to choose the president of this land. And all of you lawyers will know that I needed an argument to support that decision. And the argument that I used is of course in Latin. Agree ba kayo? Nanalo lang to ngayon kasi dahil sa mga iniisip nung nakaraang eleksyon nanalo lang si Buangson at nakaupo yan dahil in-expect at akala na mga kakamping o mga yellow nasa side nila si Buangson. Ginamit lang pala. Aray ko! Habag naman. 'Di ba? Kaya ngayon alam nyo na, 'di ba? Yung ugali ni Buangson, ugali ng mga trapo, gagamitin ka lang. Diba? Tuloy natin.
lacuna legis. There is a gap in the law. There is a gap in the law and therefore needed interpretation. And when you interpret a gap in the law, you must interpret it in favor of the people. Naks naman. Aray ko. In favor of the people. Not against the people. So when I called my commissioners and said, this Inuwento na yung pagiging commissioner ng Comelec. Sa yung bida. Forward ka pa. in the people. I have faith in the Filipino people. Di pa rin tapos. Ang haba. Ang haba ng yun na niya. That they will choose the right leader. And that, my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon na dilawan mo na? Dilawan mo na! Ano yung tao mo rin ako? Sige, sabok-sabok na ako. Kasi ang dilawan mo na, anong katulduan mo kang Bipisara ka ron? Ayaw na yun si Bipisara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanglan mo daog yun si Sara for president! Meanwhile, anong meanwhile, Derek? So sabi ni Buangson, Sara for president daw. O meanwhile, mga kaiksena, pakita ko muna ito ha. Wait lang. Wait lang ha. Pakita ko lang sa inyo to. Ano ba yan, Derek? Wait lang, kumalma lang kayo. Ito na oh. Yan. Ay, ba't wala? Wait lang ha. Yan. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo kung gaano ka-legit na kainsuka itong si Buangson. Babasahin ko sa inyo to ng mabilis lang. Kahit maliit ang yan. Wait lang ayusin natin. Narinig nyo naman kung paano yung buladas niya. Halos ikwento niya na buong buong drama sa buhay. Wait. Ayan. Okay. So, makikita nyo, post to share to ni Jesus Palsis. Okay? Ladies and gentlemen, I present to you the Queen of Kainsuka. Sino yan? Rowena Bungangera Guanzon. Number 1. Sumali sa Wag Kang Kukurap movement ni Cielo Magno and Barry Gutierrez, where they called for the investigation of the use of confidential funds by Sara Duterte. Anong sabi niya kanina? Sara for president! Abag naman. Okay? Number 2. She previously criticized Sara for snubbing BBM Sonas and for Sara saying she is the designated survivor. Naalala niyo yun? Halak ka. Okay. Guanzon said, ano siya? Estudyante? Now she's running for senator under the blessing of Sara Duterte. Number 3. In 2016, Guanzon issued a dissenting opinion deciding that Rodrigo Duterte should be disqualified. Topacio and Aguirre criticized her and wanted her to inhibit later. They would even threaten her with disbarment case for her actions as a Comelec commissioner. Halak ka. 3 hours ago, dinebunk na kagad ni Jesus Palsis na yung sinasabi niya dun sa Davao, puro kwentong barbero. Halak ka. They only one consistent now is Topacio, who has criticized Guanzon as an opportunist na dumidikit kay Sara for the ambition. Again, I present you all Her Highness, Kainsuka Queen Rowena Buangson. Halak ka. Ayan o. Ayan ang ebidensya o.
Huling-huli si Rowena Guanzon dito. Pakita ko pa sa inyo to, ha. Tingnan natin. Ayan. Anong date niyan? July 17, 2024. Rowena Guanzon question Sara Duterte, Sona isnab. Ano pa? Picture nila na mag-file tungkol dun sa reklamo na confidential funds. Ayan si Guanzon, no? Dito na wag kang kukurap movement live on FB. Sign the petition to abolish confidential funds sa change.org. Halak ka. Diba? How did Duterte notarize CCOC in 2 cities in the same time? Halak ka. 10 years ago. May tinatago. Duterte take issue with Guanzon, social media clean up. Halak ka. Nagbabanatan pa yan, ha? Ang galing, ano? Ngayon, sino kain suka? Halak ka. Balik tayo ngayon, mga kaiksena, sa drama ulit nila. Sa audition ni Buangson. Balik tayo, sabi niya, president daw, Sara Duterte. Sige. Pakita. Karon ang kinahanglan mo daog yun si Sara for president! Sabi ni Sara, nakaganon ng ulo. Naku, huwag niyo masyado mo nang sabihin presidente ko. Hindi nga ako marunong makipag-debate eh. Huwag niyo sabihin ng presidente. Aray ko! Dilaw ka! Kung pulaw ka! Kung pink ka! Kung blue ka! Kung sa... Wala na minimo ka akin! Wala kami ka akin sa inyo. Upot na lang kita dinitanan kay Sara para sa aton puso. Kahit kung hindi si Sara Duterte ay magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Bars! Ganyan ang mga audition. Talagang mananagot. Halak ka. Hindi timing yung ganun. Hirap na hirap i-timing yung suntok eh. Sara Duterte, magpresidente, may mananagot. Halak ka. Tinan nyo. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa ang nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Duterte na nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro kapag nanakaw. Nakawatan. Ang kailangan ng Pilipinas reforma. Zero corruption. Zero tolerance. Zero corruption, nasa harap mo nga yung mga korap. Halak ka. Nasa harapan mo nga mismo. That's why, this early, I am ready to meet my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. At sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, wala na makamutanan na ang Negros Occidental wala din ang Marcos ever since because i-bankrupt ni Anania during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, in-monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why would we plant if we're going to lose money? Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros. Ito nakakatawa ng mga kaiksena. Turo sila ng turo kay presidente. Hindi nila nakikita
kung nasaan ang ebidensya na sinasabi nila. At alam nila at hindi nga maituro si Pangulong Bongbong Marcos eh. 'Di ba? Walang makapagturo kasi wala nga siyang pakialam, wala siyang connection, wala siyang kinalaman dahil ang gumalaw at ang kumilos ay ang si Saldico. 'Di ba? Kita mo, hindi nga maituro ng mga 18 marites niya. Itong sila Attorney Topacio, yung mga tropa niya na nagsampa ng kaso, di umano, tapos hindi naman tinuloy. Ba't hindi tinuloy? 'Di ba? Hindi nyo kasi magiba. Yan ang totoo. Hindi nyo magiba si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng propaganda nyo. Kaya ang lagi na lang nilang ginagawa kung hindi, pagbibintang na lang. Hanggang dun lang. Sinentang are down! Down by more than 600 pesos per kilogram! You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years. If this continues, smuggling of sugar, smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, hindi pangawak na sa tanamwaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte. Malamang si Vicky Rodriguez na gano'n lang, oh. La 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 la. Even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes. Lahat naman na sinasabi nito, walang katuturan eh. Simula't simula pa lang, sorry po nung siya ay nagkakamping at naging dilawan daw, di umano lahat naman na sinasabi niya at mga pinapakita niya, puro walang kakwenta-kwenta eh, hindi ba? Tama ba, mali? Di ba? Kaya nga lagi siyang pagka nababara, nakikipag-away eh. Kasi alam na, walang kasensense. Kahit noong palang campaign, ano madalas niyang panlaban? Nag-boxing-boxing, tas may coke. Ano sense nun? Boom! Aray ko! Diba? Ngiwingi siya ng ngiwi. Anong naging sense nun sa'yo? Wala lang, diba? Abogado pa siya niyan. Kung abogado ka dapat, kung babanat ka, dapat meron katotohanan, diba? Di nakakaya sa'yo bilang isa kang abogado, pero isa ka pa sa gumagawa ng ganong klaseng galawan, diba? Oh. Wala. And lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. Daghang salamat. Maayong buwan sa inyong tanan. Thank you very much, Attorney Gonzalez. And now, ladies and gentlemen, let us hear another word from one of our guests joining us this morning. Party list. Next. Eto. Gusto niyo ba pakinggan natin to, si Carplema? Boom! Gusto niyo ba? Hindi ko nalagay yung picture niya kasi wala namang kwenta to eh. Duterte yun, gurang ka na. Boom! Diba? Po, bibilisan ko lang po ang mensahe. Hindi, tagalan mo. Kami po sa Duterte Youth Party List ay lubos na nagpapasalamat kay Vice President Sara. Duterte yun, mga sinungaling kayo. Ano yung asawa, yung ano, paano naging, kalimutan ko na yung issue niyan eh. Yung asawa, tapos siya, yung magkapangalan na ano, Duterte, kaibigan Pastor Duterte, Kong Pulong, Kong Omar Duterte, Kong Harold Duterte,
Kong Sinungab, at syempre kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Masabi ko sa inyo, sa Kongreso, noong isang taon, hinarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom at isa lang kongresista ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang inyong Duterte Youth Party List. Awag naman. Halak ka. Yung pala yun. Yun pala yun. Ibibida pala yung Duterte yun yung putang inang yan. Halak ka. Yun lang pala. Mabilis lang po. Kaya pala. Kanya-kanyang interest, 'di ba? Kanya-kanyang pabida, kanya-kanyang style. Paano sila makakagawa ng isa lang daw ang nagtanggol kay Duterte. Oh, wala kayong silbi mga didilis. Hindi kayo nagtatanggol kay Duterte. Wala kayong ginawang pagtatanggol kay Digong sa Quadcom o sa ano mga wala. Duterte Youth lang. Tang inumin nyo. Halak ka. Tamo kinarma, disqualified. Ang speaker noon, Martin Romualdez, ang presidente, Bongbong Marcos, ay aming ninong. Kung gusto namin ng maleta, kung gusto namin ng pera, kung gusto namin ng kahit ano, madaling lumapit. Pero hindi kami lumapit, hindi kami tumanggap kahit piso, at nung nandun si Rodrigo Duterte sa harap ng Kongreso, buong araw, at wala kahit isang kongresista na nagtatanggol. Nandun kami, ipinagtanggol namin ang ama ng sambayan ng Pilipino, Rodrigo Duterte. At nung gabing yun, lumapit ang Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, Ronald, thank you for your loyalty. Nasabi ko sa inyo, yung Hoy, Card Plema. Ang may birthday, si Digong, hindi ikaw. Halak ka. Putik na yan. Nire-recognize yung sarili. Di ba dapat na mag-recognize sa'yo ibang tao? Halak ka. Grabe naman ito mga... Ang lalakas talaga ng tama na itong mga ito. Tsaka correction, sabi ni Jessie G, huwag nyo kaming isama kung gusto yung tatay si Digong, kayo na lang ha. Wala kaming tatay na demonyo. Oh. Pangulong Duterte na yon ay mas mahalaga kesa sa kahit anong pera, kesa sa kahit anong posisyon. Ama ng sambayan ng Pilipino na lumapit sa iyo, nagpasalamat, yun ay higit-higit na sa kailangan namin sa Duterte Youth Party List. At dahil doon, kahit anong mangyari ng isang taon, nanalo ang inyong Duterte Youth Party List, number 1 sa buong mundo, number 1 sa local absentee ng mga pulis at sundalo, hindi pinaupo ng Comelec, dinisqualify. Pero nandito kami ngayon, naninindigan para kay Vice President Sara Duterte, dahil alam namin, pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ang ustisya sa ating bansa, mababawi natin inakaw sa sambayan ng Pilipino, at lahat ito ay magpapatuloy sa tunay na pagbabago na nilagay ni Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino. Muli po, maraming salamat po at happy birthday po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you. Grabing mga kandidato to. Grabe talaga oh. Woo! Mga nag-o-audition talaga oh. Kanya-kanya talaga ng ang galing ha. Pero wala. Hindi yan papasa. Obvious. Thank you very much to Sir Ronald Cardena from the Duterte Youth Party List. And now a short message. We would like to, for another short message, we would like to request Attorney Ferdinand Topacio. Yan na. Si Topacio na. Si Topacio na. To please come in front and share a few messages.
Sige, makasigi, ten 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 ten. Time, space, world, ngayon din. For the Dagawans. Ay, Muntan Davao! Energy. Gusto ko yan. Bakit naman nung tinawag ako, ang tawag nyo sa message ko, short message? Parang may gusto yata kayong sabihin. Kahit ano talagang gawin itong pagpapatawa, corny. Halak ka. No? Anyway, alam niyo po, I'm happy to be here. Nagkakasiyahan po tayo sa kaarawan ni Tatay Digong. Samahan niyo ko sa isang birthday greetings. Happy birthday! Happy birthday! Tatay Digong! Happy birthday! Happy birthday! Tatay Digong! Ngunit sa gitna po ng ating kasiyahan ay nagluluksa po tayo. Kaya kung makikita niyo po, may mga tao dito na nakasuot ng ito. Nagluluksa tayo sapagkat kinidnap, kinulong ang ating mahal na Tatay Digong. Anong kasalanan niya? Inubos niya ang mga adik sa Pilipinas. Binaba niya ang kriminalidad. Nilabanan niya ang korupsyon. Ano daw? Halak ka. Hindi na sana ako magsasalita eh. Kaya lang talagang pinaninindigan ni Topacio eh. Kinidnap. Tang inumin mo naman, Topacio. Saan ka nakakita ang kinidnap? Nasa harapan yung pamilya. Halak ka. Oh my God. Tapos, inubos sa mga adik. Tang inumin mo naman, Topacio. Anong inubos? Inubos kasama pati yung inosente? Wow. Ano pa yung huli, direct? Inubos daw yung korupsyon. Tang inumin mo naman, Topacio. Anong inubos ang korupsyon? Wala ngang ginawa eh. Boom! Inanto. Siya ang nakakulong. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, yung mga nagpayaman, sila ngayon ang namamayagpag. Pabukas nga ng bank account, pakipirmahin mo nga ng waiver si Sara at ang mga Duterte. Tingnan natin ang magkaalaman. Halak ka. Kaya't magluksa. Ito, inubos sa mga adik pero dami pa ding nahuli sa Davao. Halak ka. Inubos sa mga adik pero si Kitty at si Baste at si Pulong malaya pa rin. Halak ka. Wawa, ano to? Favoritism? Arin po tayo hindi lamang para kay Tatay Digong, ngunit para sa ating bayang inaapi. Bakit? Dahil ang rule of law po ay naghihingalo na. Yung Tawag dito. Mga abogado dyan, Supreme Court, yung sinasabi nito, Pasio, naghihingalo na daw ang ating justice kineme-eme. Rule of law. Ang committee na dapat siyang nag-iimbestiga ng anomalya. Nung palapit na sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinalitan si Marcoleta. Nilagay ang isang senador na walang bayad. Tingnan nyo mga kaiks, ito pangit talaga sa ugali ng mga Duterte. Sila yung uunang titira. Tapos kapag binalikan, nirebat o kaya sinagot ng malala, tapos sila yung galit na parang asong ulol. Halak ka. Pansinin yung isa pandidilis dyan na di umano'y tinawagan daw surprise call daw ni Sara. Saan ka nakakita ng surprise call? Nakabihis, naka-makeup, pati kuko, naka-green. Ano yun? Wag naman. Halak ka. Tanga-tanga lang maniniwala dun. Investigahan, puro cover up. Siya na ang nagiging defense lawyer. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, puppet na puppet nila. Ang ating mga mambabatas
na dapat sila ang nagsasabi ng tinig ng ating mga taubayan, the House of the People daw. Siyempre, hindi kasama si Congressman Ungab doon sa mga ungas. Itong Ungab, yung marami doon ungas. Anong ginagawa? Sa gitna ng krisis, anong inaatupag? Impeachment! Hindi lang impeachment, yung rule of law, nabaluktot. Katulad yan, si Luistro, si De Lima, ang papangit ng sinasabi. Ang sinasabi. Magaganda naman sila, di ba? Lalo na si De Lima, kaya nga, ang dami. Kahit kailan talaga wala talaga akong ano dito. Tingnan mo, yari na naman to. Tapos pagka siya ay na-content na banata ng iba, magwawala, baka magkaso pa nga eh. Di ba? Yang naman ako. Diyos ko. Boom! Kala mo naman kung sinong napaka gasolito. Nalawa ko sa kanyang lalaki. Puro pagbaluktot ng batas. Hindi naman, wala naman sa saligang batas ginagawa. Anong gusto nila? Para siraan ang ating pangalawang Pangulo. Yang sisidad niya, tabingi! Ang katuwiran! Ang katuwiran! Hindi pa tapos eh. Kaya tayo po, huwag tayong matatakot, mga kasama. Solid tayo dito sa Davao at I assure you, kita niyo yung mga nandito, Congressman Leviste, Batangas, Cavite, ang pugad ng revolusyon, Kiko Barsaga, nandito ang Duterte Youth Party List, Harold Respicio, Ilocano, nandito si Atty. Vic Rodriguez, nabismaya rin sa corruption sa Marcos administration, humiwalay na, tumiwalag na sa kanila. Tayo po ay solid at alam niyo po, sana lang, ito lang ang pagtatapos ko. Sana, alam niyo iba po sa ating mga kababayan, kaya hindi lang gugulo. Sila po ay may pinaghahawakan sila na sa 2028 ay magkakaroon na naman ng tunay na pagbabago. Pag tinanggal nila yan, pag dinisqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbo ang Pangulo, maghahalong balat sa tinalupan kasi wala na tayong asahan. Recorded na yan, Topacio. Inciting to sedition na naman ang kaso ko dyan. Dadagdag. At bilang panghuli po, na kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizon Tiberos na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwagi, Duterte daw sila, tignan yung history nila. Ano sinasabi nila noon? Si Buangson ba yan? Halak ka. Laban kay Pangulong Duterte. Ano sinasabi nila laban kay Bibi Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero, yun lamang po, magpakatatag tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong pabubudol. Sa 2028, magsama tayo sa tagumpay. Ito po si Atty. Ferdy Topacio, matapang na tao. Walang kinakatakutan, asawa ko lamang. Maganda to. Yun ang gusto kong sinabi mo, Topacio. Yung binanatan mo, si Guanzon. Kasi pare-pares lang kayo dyan. Halak ka. Sa pool, sayang may video sana ni Buangson, ano? Pinaringgan talaga, mga ka-eksena. Ayaw talaga. Totoo naman kasi si Buangson, nakikisakay lang. 'Di ba? Nako. Mamili ka na, Sara Duterte, si Topacio o si Buangson. Kasi mukhang yan ang maglalaglagan sa inyo. Bahala kayo. Binibigyan ko na kayo ng payo. Halak ka. No? So, mga ka-eksena, at yan lang ang ating panghuli. So, nakita nyo naman, kung papipiliin kayo, sa mga naging audition, sino ang pinakamagaling sa audition? Pinakamagaling na gumawa talaga ng eksena,
Pili kayo, dali. Kung tandaan nyo kung sinong mga contestant. Hindi ko na nabilang eh. Nalilito na ako eh. Kilala nyo naman yata, di ba? Si Vic Rodriguez, si Barsaga, si Lepeste, si Attorning Busangalang Ilong, tapos sino pa ba? Si Buangson, si Cardema, tapos si Topacio. Oh. Aray ko! Wala daw. Ito isa si Respicio daw, si Topacio. So, 'di ba? Bago tayo magtapos mga ka-eksena, ang talagang punto ko, kaya ako pinakita ito ang tinapik ko talaga, itong mga to. Ito ay para maipakita sa ating mga kababayan kung gaano kadumi ang laro ng politika. Biruin nyo, 'di ba? Kahit na talaga mali yung ginagawa, kahit mali na yung nakikita nila dun sa taong sinusuportahan nila o gusto nilang suportahan, gagawin pa rin nilang mali na nga, imamali pa nila at gagawin pa nilang tama yung mali sa paningin ng mga kababayan natin. 'Di ba? Kung papaano sila dito magsalita kanina, mambola, para lang ipakita yung suporta dun sa taong mali yung ginagawa, wala tayong nakikita talagang magiging pagbabago pag itong mga Duterte o itong mga taong to'y binoto. Kawawa tayo. Ngayon pa lang ako talaga, hindi dahil sa naging pro BBM ako, dahil hindi naman talaga ako BBM at hindi naman talaga ako vlogger, di ba? Na 3 years pa lang. So, lagi kong naisip sa sarili ko, buti na lang, na ang naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, dahil alam natin sa simula't simula yung sinalo niyang hirap pag-upo niya. Galing sa pandemya, galing sa malaking utang, galing sa madaming pagkukulang, ang pumalit si Pangulong Bongbong Marcos. Ang daming mga tawag dito, ang daming kailangan simulan sa umpisa. Kung si Sara Duterte halimbawa ang presidente nung panahon na nagkapalit, baka nga hanggang ngayon mga ka-eksena, lokong-loko pa rin tayo na sarado dahil sa COVID. Aray ko! Baka hanggang ngayon mga ka-eksena, yung mga bagay na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan mangyayari at malabo pang mangyari. Hindi may isip yan kasi ang gagawin ni Sara puro pasarap eh. Ang gagawin ni Sara kahihiyan eh. Hindi nga yan marunong mag-debate, hindi nga marunong magbigay ng mensahe ng walang binabasa, hindi marunong sumagot. So paano yan haharap sa ibang bansa? Sino pa haharapin yan? Spokesperson lang? Delegates lang ang haharap? Yung mismo, wala tayong mapapala mga ka-eksena. Kung ang papairanin lang ng mga kababayan natin, puro kamao nila, tapos wala naman silang alam sa ginagawang katotohanan na pagnanakaw, mga kamalian na ginagawa ng mga Duterte, wala talagang papupuntahan tong bansa natin. Halak ka. Diba? Ewan ko lang. Pagdasal na lang natin na sana maumpog ang mga ulo niyang mga makaduterte na mga supporters at magising sa katotohanan. Pagdasal na lang natin. Boom! Yun na lang. Yun na lang ang tanging paraan para tayo, ang bansa natin, maligtas sa kamay ng mga Duterte. Kasi talagang kawawa tayo at ang ating kinabukasan. Maniwala kayo sa akin. And I thank you. Boom! Halak ka. Ay, nako. Ako galing pa kay Kulaong Lods. O, kita mo? Kay Kulaong to galing. So, yun lang mga ka-eksena na grabe. Basta politika. Wala tayong magagawa sa sobrang kasakiman ng iba. So, yun lang mga ka-eksena at maraming salamat po at magkita-kita tayong muli sa susunod nating live stream. Siyempre pa. Ito po ang inyong lingkod. Nag-iisang kabugera at direktor ng bayan nyo, ng buhay nyo, Direk Freddy Valera. Maraming salamat sa ating mga
kabugera, ex-senadora, at Spice Girls na moderator. At syempre sa lahat ng OFW na nanonood at nasa trabaho, nakikinig, maraming salamat po. Naku, andiyan pa ba yung magbibigay ng bangus? Boom! Okay, so maraming salamat po. Mag-iingat kayo palagi at God bless everyone and see you in, sana makapag-live ako bukas, si linggo family day. Maraming salamat po and I love you guys. Thank you so much. Ito na ang busy. Walang kwentang tampalasan. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo. Wal presko lang ang meron, hindi pawis ang puhunan, kundi exposure, mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina, trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos, naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero PR mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya ay timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunod. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina, mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya, pero sa international mic siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina, mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya, pero sa international mic siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha, kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya.